Nasa linya na po natin si Asek Aboy Paraiso, no, ang spokesperson po ng DICT. Magandang umaga po, Asek. Mon Magandang Gualvez umaga po. po, Sir Mon, Ma'am Chacha, sa inyo po mga tagapanood at saka tagapakinig po. Good morning po, Asek. Si Chacha po ito. Yes, ma'am. Good morning Oo. po. Yes, Asek, nakarating na sa inyo yung balita tungkol dun sa scam na may PhilPost website na fake tapos nanghihingi ng details? Nakarating na ho sa atin yan at ang iba't iba pa ho maraming reklamo regarding the scams ngayon ng mga panahon ng Kapaskuhan, ho, Ma'am Chacha. Oo. So, may mga reklamo na rin po tayo natanggap tungkol po dito sa fake PhilPost website na ito. Opo, meron na po. Oo. We were aware tapos na nakita na rin ho natin yan. Ano daw po nangyayari doon sa mga biktima na nakuhaan ng detalye? Usually ho, ang nangyayari dito, if they are getting more information from the victims para ho doon sa mas malaki hong scam. Ito ang tinatawag natin na phishing. This is the usual form of phishing, wherein you are led to a website tapos kinukuha ka ng mga information that would lead them to para ma-hack ka. So the information could be used to guess your passwords, or worse, this would be used to get you into your financial records and financial institutions para naman makuha din kayo ng pera that way. Oo. Ano pong aksyon ng DICT dito? Ito po bang fake PhilPost website napablock na? Wala ho tayong, hindi pa ho natin, kasi ho ang mga may pangangalaga ng mga websites na to, yung mga hostings nila. We've reported it at hopefully by within sometime na mapablock na ho natin itong mga websites na to. Kailangan natin tandaan, Ma'am Chacha, na yung mga kababayan natin, paalalahanan natin na pagpupunta ho dito sa mga websites na to, make sure that you only go to yung mga totoong websites. Kasi minsan, palitan lang yung zero ng O. Akala mo yun na madali kong kukopya ko yun talaga yung mga yung facade ng mga websites na to. Sige po, bukod dito sa fake website na ito ng PhilPost, meron daw tinatawag na 12 scams of Christmas. Oo, Ma'am Chacha, pinalabas ko ng CICC ang 12 scams of Christmas that usually involves yung mga online shopping platforms, yung mga fake texts pagdating sa mga yung mga MoneyGram, tapos yung mga fake websites natin. So madami-dami pong scam ito, sir, ano? Ito yung usual scam ngayong Kapaskuhan. Oo, involved din nga po dyan, kasama na po dyan yung phishing na tinutukoy ninyo dito sa latest PhilPost fake website. Pero, sir, yung sinasabi nyo kanina na hindi pa napapablock sa ngayon, how long ba will it take for the ICT para mapablock na totally kasi baka may iba pa pong mabiktima? Usually, mabilis naman sumagot yung mga host ng mga websites na na to. Kasi karamihan dito sa mga fake websites na to, mga paid websites to. Ibig sabihin, anyone na pwedeng parang GoDaddy, pagpunta ka doon, pabayaran mo lang yung domain name tapos makakapaggawa ka na ng website. Ganun kadali, no? Ganun siya kadali, sir, no? Oo. Pero, sir, di ba po meron na tayong SIM card registration and people are expecting na kung di man mawala, kumbaga bababa na yung bilang ng mga scams na ito, especially text scams na nare-receive ng mga tao. But nabawasan po ba talaga o pareho pa rin? To be honest, Ma'am, manabawasan naman yung traditional text scams natin, yung ginagamit yung SMS na tinatawag natin. Kasi nga, doon sa SIM Card Registration Act, nalalaman natin kung sino yung may attribution kung sino may-ari ng website ng SIM card at ng number. However, scammers have also adopted ang ginagamit naman nila yung OTTs na tinatawag natin o yung over the top services which are like Viber, Messengers, what have you, yung mga WhatsApp natin. Kasi dito sa mga OTTs na to, hindi na kailangan you just have to register one time yung number mo, bibigay yung OTP mo. Tapos, pagtapos nun, even if the number is deactivated na because of the SIM Card Registration Act, na tuloy-tuloy pa rin yung mga OTTs na to, and they don't, wala ho siyang attribution. Kahit fake yung name mo na ilalagay doon sa
sa OTTS na account na yon or number na yon, okay lang. So yun yung nakapag-adapt na rin ho sila. Oo, ito nga yung pinag-uusapan namin ni Mon kanina, sir, ano? Kumbaga, sa personal na experience namin, nabawasan naman kasi kung dati parang around 10 or more than that ang natatanggap per day. Ngayon, minsan wala sa isang araw, pero may mga pagkakataon naman na isa o dalawa. Hindi nasing dami ng noon. Pero, ang napansin ko, sir, dumami yung sa mga messaging apps na mga scams. Kumbaga, lumipat po sila ng platform. Nag-adapt po sila because with these platforms, so hindi na ho kailangan nung you have to register just once, and even if the number is already deactivated, tuloy-tuloy pa dire-diretso lang. As long as you are connected to the internet, you have Wi-Fi, you can use this OTTS platform. Is there a way to reach out po yung mga messaging platforms natin para mas higpitan yung pag-open ng mga, kumbaga, account dun sa platforms nila? The simple answer is mahirap po kasi first and foremost, these messaging platforms are located outside the Philippines. Okay. Mm-hmm. So wala ho tayong jurisdiction over them. But we try to reach out and to be fair naman, halimbawa ho, on Facebook, we came out with an agreement with them. Kaya nga ho when you use your messenger that's linked to your Facebook account, pinapayagan lang isang Facebook account lang. And usually, pag halimbawa, although nakakagawa ng mga fake accounts, pero when you have it verified, isang account lang, tsaka bine-verify talaga na, bine-vet talaga nila yung account na yun. So wala po tayong kumbaga wala tayong laban dito sa mga messaging platforms outside of the Philippines. Unfortunately, wala po tayong way to coerce them or to enforce our laws upon them because nga they're located outside of country. Are we also looking at blocking yung mga platform na medyo relax pagdating sa pag-open ng mga accounts na yan? That would involve due process, Mama Chacha, because again, kailangan ho dumaan sa tamang proseso. But if it would be deemed that we should block these sites, may capability naman ho ang DICT at ang Pilipinas po. So kumbaga, pwedeng option po yon kung talagang hindi nila, kung i-relax nila all throughout itong pag-open ng mga halimbawa account sa kanila. Yes, ma'am. May mga katanungan pa po, few questions Simon. lang po. Klaruhin ko lamang po yung sa PhilPost sa binabanggit ni DJ Chacha kanina. May nag-leak po ba na mga information from PhilPost? Kasi halos pareho po yung mga nag-expect ng delivery or ng parcel. Tapos sila po yung napadalhan ng mga ganitong klaseng text scam. Usually itong mga phishing na to, ito yung mga hindi siya usually nag-leak. Pero ito yung mga information that may mga tinatawag tayo na nabibili yung mga data Kaya nga may yung mga nag-hack ng mga data natin from previous hackings. Ito talaga yung source of nila yung profit or commercialization nung pag-hack nila. Yung binebenta yung data natin. So it's not a hack on PhilPost per se, but these are information that's gotten from our mga kababayans from previous hacks. Tapos ang ginagawa ho nila. Pero ang galing naman ng pagkaka-timing, no, Asek? Talagang yung mga naghihintay mismo ng parcel yung nabibiktima nila. Actually, hindi rin, not necessarily kasi nakakatanggap din tayo ng mga text na random. Wala naman silang inaabangan na parcel pero pinapadala sila nun. So they think they're receiving a parcel. So lang ho din talaga. Maybe nagkataon. But we would investigate more, Sir Mon, if it indeed na when was this information gotten from kababayan ho natin. Kumustahin ko na rin po yung mga government websites. Wala naman po mga insidente ng hacking so far? To be honest, Sir Mon, DJ Chacha, on a daily basis marami hong pagtatangka na mag-infiltrate, pag-hack sa mga websites natin. But fortunately, because of the recent spate of attacks, mga hackings natin, naging alerto na ho yung iba, mga karamihan ho sa ating mga government institutions and they strengthen their cybersecurity capabilities po. Opo. Sir, mapunta lang po ako doon sa BOC kasi di ba parang ito rin po, another scam ito na parang may magte-text sa'yo na meron kang parcel tapos kailangan mong tubusin. Ang BOC po ba ay nakipag-ugnayan na rin po sa inyo para at least matrace kung sino po or saan nanggagaling itong mga scam? Marami ho tayong mga institusyon na pinifake ang mga websites and they already reported and reached out to us. So nagiging aware ho ang DICT
naging aware ho yung CICC regarding these scams, and then we have trained professionals naman to handle to investigate and handle these kinds of situations naman po. Pero in terms of lead, meron na po ba tayo, sir? Leads, so meron, pero again, these are this is an ongoing investigation, and we like to keep our cards close to our chest para naman in the hopes na mahuli ho natin talaga and mapinpoint natin yung mga taong to. Opo. May phone-in question dito, Asek Yung sa PhilHealth daw ba? Yung nangyaring hacking po noon. Kamusta lang po yun? We na ho yun, parang that we consider that as a closed case. No, it was a foreign group that hacked PhilPost. It was a ransomware wherein they asked money para hindi i-leak yung information at ibalik sa PhilHealth yung information na yun. Alright, sir. Sa publiko na lang siguro. Ngayong holiday talaga nito, paano ba makakaiwas sa ganitong klaseng mga text scam? Lalo na ngayon, ang dami talaga nila. Una ho, pinapaalalahan ng DICT na pagdating ho sa mga text scams na ho, if the offer, usually ganito ho yan If the offer is too good to be true, it probably is true kasi these scammers prey on the people's greed talaga At ang pinaka-importante ho natin tatandaan, if yung mga text na yan leads you to another website, may link ho dyan, just block, ignore, and delete those links kasi these are links that either do phishing or to get more information from you, or they are links that yung mga usual financial scams na they would ask your credit card information. I-block na ho natin yan. Maging mapagmatsyag tayo, maging maduda ho tayo. And para ho ngayong Kapaskuhan, when you do your online shopping, kasi usually doon sa mga social media sites natin, di ba, parang may mga advertisement that leads you to various websites. Akala mo yun yung mga shopping networks. But, only only do your online shopping doon sa mga verified and trusted marketing platforms natin. On that note, maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir Mon and DJ Chacha sa pagbibigay mo sa amin ng pagkakataon. Good morning po. Thank you, Asek Aboy Paraiso, ang tagapagsalita po ng DICT or Department of Information and Communications Technology, mga kapatid. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.